nga, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Siguro, yan yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit mo. Bullshit. Matindi ang mga sinabi ng political analyst na si Ronald Llamas kay Bibi Sara nang kanyang mapanood ang presko nito. Grabe. Inulit ko ulit. Pinanood ko ulit ng ikalawang beses. Gusto ko lang masigurado na yung sinabi niya ay sinabi nga niya. Medyo kinurot ko nga yung sarili ko gising ba ako? Hindi. Baka binabangungot ako. Pero medyo grabe yun na. It's worse than a meltdown. It was para siyang very unhinged. Yung lumampas ka na sa limit of what is proper or even improper. Yung sasabihin mo na huhukayin mo yung bangkay at tinatapon mo sa West Philippine Sea. Yung sasabihin mo na ikaw ay sinisipon lamang pero hindi ka nagko-cocaine 2-3 times. Tapos yung sabi mo BS for 5 times. So, tapos yung pamumugot ka ng ulo. Actually, Karen, in my 40 years in politics, nila ako nakakita ng ganito. Ganitong klaseng, hindi lang siya toxic It's morbid. Medyo morbid yung atake mo. Pati ang mga senador na sina Chis Escudero at Coco Pimentel ay hindi rin makapaniwala sa kanilang napanood dahil di nila maisip na makakayang sabihin iyon ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Kungkun, wala raw tao na nasa tamang pag-iisip ang makakapagbigay ng pahayag na iyon. Kagaya ng mga sinabi ng Vice Presidente, prangkang sinabi ng kongresista na hindi raw stable ang pag-iisip ng Vice Presidente. Base sa kanyang mga sinabi ay nagpapakita raw ito ng kanyang pagkabayolente. Bagkus, kailangan daw nito ng isang masusing psychological assessment para masigurong kaya pa nitong magpatuloy ng pagsilbi sa bansa bilang Vice Presidente. Ayon naman kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya, talagang nakakabahala ang mga pinagsasabi ng Vice Presidente sa kanyang presscon. Marami raw ng mga moral principles ang nalabag ng Vice Presidente sa pagpakawala niya ng mga nakakagulat na mga salita na yun labang sa Presidente. Pero para naman sa kalyado ng mga Duterte na si Senador Cynthia Villar, sadyang galit lang ang Vice dahil sa inusig ito ng gusto. Kung kaya't nakapagsalita ito ng ganun dahil sa sobrang galit. Siyempre galit Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema.